Sa buhay natin dito sa mundo, ay huhusgahan ka ng ibang tao base sa nakikita nila sa panglabas mong anyo. Ngunit sa kwentong ito ay matutunghayan natin ang kabayanihang ginawa ng kinilala nilang isang gangster. Mga ka-explorers, isang inspiring story ulit para sa inyo. Baka hindi ka pa nakasubscribe sa ating munting channel. Subscribe ka na rin po para kumita rin tayo. Thank you. Bata pa lang itong si Wendell nang mamulat siya sa hirap ng buhay. Nang magkahiwalay ang mga magulang niya at nagkaroon na ang mga ito ng kanya-kanyang pamilya, ay napabayaan na siya at hindi na inalala ng mga magulang nito. Kaya nagawa niyang mamuhay ng mag-isa at manirahan sa kung saan saang gilid ng kalsada. At dahil sa uri ng pamumuhay niya ay na-expose si Wendell sa mga taong walang ibang ginagawa kundi ang mag-isip ng paraan kung paano magkakaroon ng pera sa masamang pamamaraan nga lang. At namulat itong si Wendell sa mga masasamang gawain para lang magkapera at may makain. Sa paglaki niya ay labas-pasok na siya sa kulungan at parang normal na lang sa kanya iyon dahil sa yun ang kinamulatan niya. Sa pagbinata nitong si Wendell ay akala niya ang pagsali sa mga gang ang magbibigay sa kanya ng saya at proteksyon. Nagkaroon nga siya doon ng maraming kaibigan at lahat sila ay maaasahan. Ngunit mas gumulo pa ang buhay niya dahil sa kabi-kabilang gulong kinasasangkutan niya. Hanggang isang araw, sa isang kaguluhang kinasasangkutan niya ay nakasaksak siya ng isa sa mga nakaaway niya at napaslang niya ito. At sa puntong yon ay nakulong ulit itong si Wendell. Sa mga araw at taon na ginugol niya sa loob ng kulungan, ay nagkaroon ng realisasyon itong si Wendell at ginusto niyang baguhin ang kanyang buhay. Kaya ginawa niyang habang pinagbabayaran niya ang kasalanang nagawa ay sumali siya sa mga Bible study doon at ginagawa niya ang lahat ng makakaya niya para makaiwas sa kaguluhan. At nang mapansin nga ng warden ang laki ng pinagbago dito kay Wendell, at agad niya ito siyang ginawaran ng parol at pinaikli ang sentensya sa kanya. Sa paglabas nitong si Wendell sa kulungan ay hindi niya alam kung saan siya magsisimula at ginawa niyang bumalik sa mga gangster niyang kaibigan. Ngunit nang mapansin ng iba ang laki ng pinagbago ni Wendell ay tumiwalag ang karamihang kasamahan niya sa kanyang grupo. At ang nanatili na lang ay ang iilang kasamahan niyang loyal sa kanya. Isang araw, habang nagbumotor ang mga ito, ay napansin nitong si Wendell na may papatawid na matandang babae sa daan. At kahit na nakagreen ng ilaw sa mga sandaling iyon, ay tinigil nila ang mga motor nila sa gitna ng daan at bumaba para alalayan ang matandang iyon. At sa ginawa nga ng mga ito, ay pinamangha nila ang mga taong nakakita sa kanilang ginagawa. Na kahit na simpleng bagay lang iyon para sa kanila, ay malaki na ang naging impact nun sa mga taong nakakita sa kanila. At matapos ang araw na iyon, ay hinanap nitong si Wendell ang matandang yon para kilalanin. Isang araw, ay nasilayan niya ang matanda sa isang sementeryo na may binibisita. Palihim na pinagmasdan ni Wendell ang matandang iyon. At nang umalis na ito'y saglit niyang pinuntahan ang puntod na dinadalaw ng lola. At sa puntong makita na niya ang larawan doon sa puntod, ay bumalik sa alaala niya ang mga panahong napariwara pa ang buhay nito. At labis ang iyak niya nang maalala niyang siya ang rason ng pagpanaw ng taong ngayon ay nasa puntod na. At simula sa araw na iyon, ay ginawa nitong si Wendell na mas kilalanin pa yung lulang iyon at nagawa niyang magpanggap na isang normal na tao para lang mapalapit sa kanya. Tinanggap naman ng matanda itong si Wendell sa bahay niya at tinuring niya siyang kaparte na ng pamilya niya. Sa 6 na buwang lumipas ay naging masaya itong si Wendell sa piling ng lola na iyon. At napamahal na rin itong si Wendell sa kanya. Isang araw, habang wala itong si Wendell sa bahay nila,
ay di inaasahang merong nanggulong gangsters sa bahay ng matanda. Sakto namang dumating si Wendell at nang mamukhaan ng mga gangsters na iyon, ang mukha nitong si Wendell ay labis ang nadaramang takot nila at nagsialisan ang mga ito. Sa puntong yon ay dali-daling nilapitan ni Wendell ang lola niya. "La, sinaktan ba nila kayo?" Kinakabahang sambit ni Wendell. "Hindi naman apo, maraming salamat at napaaga ka ng dating at baka napaano na ako." Nanginginig na wika naman ng lola niya. Sa puntong yon ay agad na niyakap ni Wendell itong lola nito. At naisip niya sa puntong yon na hindi magiging ligtas ang lola niya kapag mananatili siya sa lugar na iyon dahil tiyak na babalikan siya ng mga gangsters na iyon. Kaya isang araw, nagdesisyon itong si Wendell na lisanin na lang ang bahay ng lola niya para hindi na ito madamay pa sa kaguluhang pwede niyang madala. Sa isang buwang paglisan ni Wendell ay hindi mawala sa isipan niya ang lola nito. At napagtanto niyang hindi tama ang ginawa niyang paglisan sa lola niya. Kaya agad ay naganda siya ng mga gamit niya at bumalik sa bahay ng matanda. At naiyak siya sa kanyang naabutan nang masilayan niya ang lola niya sa labas ng bahay na nakatanaw sa malayo at umiiyak. Sa puntong yon ay dali-daling lumapit itong si Wendell at niyakap ang lola nito. At lalo pang umagos ang mga luha niya nang marinig niya ang sinabi ng lola niya. "Apo, huwag ka nang umalis ulit ha. Hindi ko nakakayanin pag mawala ka pa." Nagsisi si Wendell sa mga sandaling iyon at pinangako niya sa lola niya na hindi na niya ito siya iiwan pa. Isang buwan ang lumipas, habang nagbibiyak ng mga kahoy itong si Wendell, ay bigla na lang nagsidatingan ang mga grupo ng kalalakihan. At maya-maya'y bigla na lang nilang pinaputokan ng baril itong si Wendell at iniwang walang buhay na nakahandusay sa lupa. Nang marinig ng lola niya ang lakas ng putok ng baril, ay dali-dali siyang lumabas ng bahay para tingnan kung anong nangyari. At nang lumo siya sa kanyang nakita, at agad-agad ay nilapitan niya at tiningnan ang kalagayan nitong si Wendell. Makalipas ng 5 araw, ay dahan-dahang nagbulat ang mga mata nitong si Wendell at napangiti siyang makita ang kanyang lola sa kanyang gilid na matyagang nagbabantay at nag-aalaga sa kanya. "Lola, ano po ang nangyari?" Mahinahong sambit ni Wendell. "Naabutan na lang kitang duguan at walang malay apo sa labas ng bahay. Mabuti na lang at hindi ka napuruhan. Kaya gamit ang kaalaman ko bilang isang nurse ay ginamot kita. Mabuti na lang at malakas ang resistensya mo apo at napagtagumpayan mo ang pagsubok na ito." Pagpapaliwanag naman ng lola niya sa kanya. "Maraming salamat po la." Maikling wika nitong si Wendell. Matapos nang naging usapan nila'y sandaling nagpaalam ang lola niya para bumili ng makakain. At sa puntong nag-iisa na lang itong si Wendell sa bahay, ay nagawa niyang tumayo at pinagmasdan ang kwarto ng lola nito. Nang sa di niya inaasahan, nang buksan niya ang drawer ng mesa ng lola niya, ay bumungad sa kanya ang mga litrato niya sa mga diaryong nakaimbak doon. At sa puntong yon ay narealize niyang matagal na pala siyang kilala ng lola nito, na siya ang nag-iisang dahilan ng pagkawala ng totoong apo nito. Pagka-uwi ng lola niya sa bahay nila, ay naabutan niya itong si Wendell na balisa at malungkot. "Apo, anong nangyari? Saglit lang akong nawala at nagkaganyan ka na. May nangyari ba habang wala ako dito?" Sandaling natahimik itong si Wendell hanggang sa nagsalita na ito. "Lola, bakit po? Bakit ganyan na lang kayo kabait sa akin?" Nang mapansin ng lola niyang alam na nitong si Wendell ang katotohanan, ay umamin na ito sa kanya. "Oo apo, matagal ko nang alam na ikaw ang sanhi ng pagkawala ng nag-iisa kong apo.
Pero noong simulang magkita tayo sa gitna ng daan ay nakita ko sa iyo ang apo ko. At nang nakita ko ang laki ng pinagbago mo ay nagbago rin ang pananaw ko sa buhay. Hindi ako nagsising tinanggap kita, apo. At isa pa ay bumalik ang saya at sigla ko nang dumating ka sa buhay ko. Kalimutan na natin ang nakaraan, apo. Mahal na mahal kita. Sa puntong marinig ni Wendell ang sinabi ng lola niya, ay dali-dali siyang napayakap sa lola niya at nag-iyakan ang dalawa sa mga sandaling iyon. Mga ka-explorers, hindi madaling magpatawad sa isang taong nakagawa sa atin ng kamalian. Ngunit, isa lang ang paraan na magbibigay sa atin ng katiwasayan at kapayapaan. Yun ay ang pagpapatawad.